Hello guys, so let's do a reading, general love reading. So titignan natin kung sino yung, para to sa mga love triangle. So this is a love triangle reading. So ibig sabihin, alam na merong iba yung person nila. Either alam nila, kilala nila, nakita nila, basta merong iba. And titignan natin kung sino yung pipiliin, sino yung mas mahal, and the rest. Titignan natin hanggang saan tayo dadalhin ng baraha. So first, I will going to pull an oracle card. Might be to see a situation. Let's just see anong lalabas sa oracle card na to. So definitely dito ka sa taas, dito si third party or the other person sa baba. Okay? So dito ka sa taas, dito yung other person sa baba. So hello guys, welcome to my channel. Sa mga palaging nag-abang, nagda-like and share, nagko-comment especially, thank you so much. Sa mga palaging nanonood ng mga videos ko, thank you. Sa mga new subscribers, thank you for subscribing my channel. Welcome. Welcome din sa mga hindi pa nakasubscribe. Okay. Please don't forget to subscribe my channel. So this is for the other woman. So dalawa. Okay. So ano yung gustong sabihin sa'yo ng person mo with this Hidden Truth Oracle card? So, take note, hindi to para sa lahat. Okay, hindi to para sa lahat na may love triangle. So, takes what resonates and leave the rest. If naka-resonate kayo, then you can comment down below. So, ano yung gusto... No, I will do it again. Ano yung gusto niyan sabihin sa'yo? Ano yung gusto niya sabihin dito sa isa? Ho, ho. Nakikita ko na kung sino to. Nakikita ko na kung sino to. Okay, so dito sa iyo, sa part mo, merong confusion sa iyo dito. Illusions. So, Neptune might be parang kuan, Bisaya. Bisaya kasi ako. Anyway, parang andun sa point na you are seeing red. You are seeing red. Yeah, parang ganun. I don't know if itong meaning kasi nito, if you are seeing red, parang you are full of illusion, you are full of imagination, or sabihin na natin illusion, na wala naman, you know, na wala naman sa katotohanan. Kumbaga, yung mind mo nagre-create siya ng illusion which is negative. And then, akala mo meron, akala mo nandyan, akala mo nangyayari, pero wala naman. Okay, parang ganon yung, and confused ka whether is this true or no. Parang ganon. Whether something like that. Kasi red Neptune, parang you see red. You are creating illusions or something. The life is not, yung gusto niya sabihin sa'yo, my life is not as together as it seems. So, kung para sa akin as a reader, gets ko na talaga kung saan hahantong itong story na to. But dito naman sa isa, okay, sa other person, sa kanila naman close off, guarded, resistance, ace, water,
Pisces, Cancer, Scorpio. So might be the other person might be Pisces, Cancer, Scorpio. I'm not sure about the Neptune, but I will go in to check. Might be Scorpio siguro yung Neptune. But let's check, okay? For a while. Pisces. And may pagka-Pisces and exalted in Aquarius. So Pisces, water sign, both signs sa inyo, dalawa water sign. So kaya pala full of illusion and confusion to. Because maybe you are a Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, check your placements, and as well as the other person here is merong Pisces, could be Cancer or Scorpio, water sign involved here. Pero dito sa kanila, I hid who really am from you. So tinago niya kung sino siya. Ibig sabihin, dito sa kanya, tinago niya na merong ikaw sa buhay niya. So, and ikaw might be siguro ganun din siya sa'yo kasi meron kang I see red. Parang meron kang illusion and confusion. So, you are not really sure kung pasensya na sa ingay. I really don't know. Every time na nagre-read ako, ganyan sila. Etong dito sa part mo, hindi ka pa din sure na kung totally talaga na sila pa, or hindi ka sure kung nagkikita pa ba sila, or hindi ka sure na sila talaga. Parang mga ganun may mga illusions lang nag-create sa mind mo dito. So, but there is really something about them. Meron talaga kasi tinago niya kung sino ka. So, parang nagtatanong ka ata dito. Siguro may naririnig ka, may nalalaman ka, hindi lang talaga ako totally clear, tinatanong mo sa kanya, hindi niya siguro sinasabi sa'yo. So parang nagka-create lang to ng illusion sa'yo na ito siguro yung babae, ito siguro might be your stalking or something. Naku-confuse ka talaga. So tignan natin ngayon kung ano na nangyayari sa inyo ng person mo. They are actually, I think they are not talking right now. Itong other person na to. What is happening sa inyong dalawa? Andito kasi full of anxiety, overthink, and parang na-stress ka sa mga nangyayari. Parang masyado kang nag-iisip. Minsan sumasakit na yung ulo mo sa kakaisip about this. Meron pa naman kayong communication ng person na to. Meron pa. Pero nandun ka lang kasi sa point na because of this, you just really wanted to start a new beginning sa buhay mo. Mo lang. Okay? Parang gusto mo na to end this cycle, to have changes in your life, to cut off this connection dahil sobra ka nang na-stress sa mga nangyayari. Sobrang nag-overthink ka talaga dito. And hindi ata din kayo nag-uusap nito. I mean, meron siguro kayong on and off, ganyan. Kasi nakikita ko meron pa naman kayong communication. Siguro kinakausap ka pa niya. Kasi sabi nga niya dito, my life is not as together as it seems. Siguro sinusuyo ka niya balik. Kinakausap ka niya, pero ikaw cold ka na sa kanya. Parang minsan mo na lang siya kinakausap, nawawalan ka na ng gana dahil sa gusto mo na nga ng changes sa buhay mo. Parang gusto mo na to end this cycle na para sa sarili mo. Excuse me. Because you really felt that this person parang easy-go-lucky siya. Parang sobrang immature niya pakisamahan sa isang relasyon.
So, ano naman yung nangyayari sa kanila ngayon? Lumalabo din sila actually. Lumalabo din sila nito. Because of some clarities. Parang napapalaban sa hadlang itong person mo. Kasi parang gusto niya na mag-focus eh. So definitely itong person na to is cheating on this person. Obviously, tinago niya nga eh, yung about sa'yo, yung tungkol sa'yo. So feeling ko, nasabi niya to kasi may clarity na. Kaya meron sa kanila ditong, might be this person, itong person na to is guarded right now. Close off, hindi sila nag-uusap. So, dahil may cheating talaga na nangyayari dito. Obvious naman, di ba? Feeling ko nasasaktan yung person na to about the betrayals na ginawa ng person mo. And I think yung person mo mismo yung parang who did walk away or cut off this connection. Kaya lumalabo na din talaga sila. Let's see, ano talaga yung nararamdaman ng person mo para sa'yo. Okay. This person still want to move forward towards with you though. Alam niyo yung ginagawa niya. Smart ass, parang kilala, parang kumbaga itong person na to very impulsive, might be an Aries sign, might be he's thinking about this time, parang he's thinking about his responsibility or he's thinking about to be mature this time dahil nga may problema na nangyayari sa inyo, parang gusto niya na magbago, ayusin na natin to, something like that. Ngayon na medyo ganito na kayo, meron pa din siyang feeling of like connected talaga siya sa'yo. Kumbaga, baka madami na kayong pinagdaanan nito, matagal na kayo. So, para sa kanya, yun na yung kayo. Parang kumbaga dito sa point on your part, hindi niya papigilan na matukso. So, hindi ko alam kung LDR kayo or not. Hindi niya mapigilan na matukso. Pero para sa kanya, alam niya yung ginagawa niya na matagal na kayo and hindi kanya ipapagpapalit sa kung sino lang. Pero kaya niyang maglaro or kaya niyang kumbaga lumandi sa iba. Parang ganun. Pero dumating din siya sa point of dahil nung nag-react ka na, dahil para naggalit ka or nag-close off ka dito or sabihin natin na you cut off this connection, naging matapang ka this time, dito siya nagkaroon ng parang regret. Hindi siya nakakatulog sa gabi, kaya nga bumabalik siya sa'yo. So, nag-move forward siya towards with you. I think you are not talking. Parang andun sa point na he is trying to communicate with you, but you don't want to talk to this person. Parang umiiwas ka sa kanya. Siguro yun na nga yung sabi ko kanina, on and off. Kasi gusto niya talagang bumalik sa'yo. And babalik talaga siya sa'yo. Pero alam niya na sobra kang nasaktan sa mga nangyari. This person still will going to move forward towards with you though. Hindi pa siya gumigive up sa'yo. But the confusion kasi on your part, the illusion na nag-create dito,
parang doon sa point na I see red, is parang hindi mo na nagugustuhan eh. It's all about negative kasi. Parang kumbaga, kung nag-illusion ka na parang they are making love, nag-illusion ka that they are together, they are happy, nag-illusion ka. When we talk about illusion kasi, naglalaro to sa utak mo ng parang totoo. Parang totoong nangyari. And definitely, ma-attach to sa'yo sa puso mo na nasasaktan ka. Yun yung hindi mo carry kasi through that, nag-create to sa'yo ng anxiety. Nag-overthink ka. Ito yung parang part mo na ayoko na. Hindi ko na kaya tong ganito. Gusto ko na ng pagbabago sa buhay ko. Going to end the cycle talaga. I will cut off this. So, nung time na ginawa mo yun, dito siya nakarealize. Dito siya hindi nakakatulog sa gabi thinking about na nagkaroon ng regret sa kanya about what happened sa inyong dalawa. Kasi dito, my life is not as together as it seems. Hindi siya sanay na wala ka. So, dito sa part, kaya lumabo din sila dito. Kasi nga, nagkaroon na siguro din ng clarity. Nagkaroon na ng clarity. And then, nag-move forward siya towards with you. Kaya lumalabo silang dalawa. So, ano naman yung nararamdaman niya para sa'yo? Ay, not to you, to the other person. Ano yung nararamdaman niya to the other person? Okay. Feeling niya itong person na to nagmo-move on na. Parang wanted to rebuild herself na din. Because of some clarities. Parang feeling niya andun sa point na nagkakaroon na din ng spiritual awakening dito sa person na to. Sa person na to about what happened. Parang bumabangon na din siya. To move forward, kumbaga. Na mag-move on na. Pero, kasi nalaman kasi ng person na to eh. Parang nalaman niya or andun siya sa point na, nalaman niya yung about sa'yo. Siyempre parang feeling niya siguro wala siyang it's either hindi ko man nakita sa inyo yung marriage. So, pero siguro mas matagal kayo kaysa sa kanila. So, parang feeling niya wala din akong laban dyan. Parang ganun. Kasi alam niya eh. Kaya nga hindi din sila naging masaya. Parang na-disappoint siya about siguro may nakapagsabi sa kanya or baka ikaw mismo yung nakipag-usap dito sa kanya. Or baka may narinig siya or may nakita siya or something. Okay, kasi may nakapagsabi, may connection eh. Either na may nakapagsabi to sa kanya, either ikaw yung nakipag-usap sa kanya, or either yung person niya, itong person mismo nagsabi dito sa kanya. So, andun sa point na gusto niya muna talaga mapag-isa kasi parang feeling niya na bakit pa siya niligawan, bakit pa siya pinatulan, or bakit pa siya minahal ba or niligawan dumating sa buhay niya kung ganito lang naman yung ginawa sa kanya. Parang ito yung namumuo sa utak ng person na to, lalo na if this is Pisces as well, Pisces, Cancer, Scorpio, Sun, Moon, Rising, Venus. This person is very sensitive. So nasasaktan din siya sa mga nangyari, same as you do. So, this person has already parang na-awaken na siya. Parang binabalik niya na yung sarili niya this time. Nire-rebuild niya na yung sarili niya. Ito yung nararamdaman ng person dito sa kanya. Parang, dahil sa clarity, parang binabalik niya na yung sarili niya balik. Parang kumbaga nag-move on na siya in a short way. Pero honestly, nahulog din yung person mo sa kanya dito. Nung time na hindi niya pa alam yung about sa'yo, nagkaroon talaga din sila ng feelings. Nagkaroon sila ng mga, emotions. May nabuo. Pero hindi naman same as nararamdaman niya para sa'yo.
So, let's see. Ang plano ng person mo para sa inyo. See? Plano niya talaga na ibalik lahat. Maayos lahat. To offer you new beginning. Para ma-end na itong cycle na to. Magkaroon na ng magandang changes sa relasyon ninyo or sa pagsasama ninyo. Mahal ka naman talaga niya. Nandito na yung Lover's card. Nandito pa yung King of Cups. Siguro, sino lang, nung time na hindi nito alam at hindi mo alam na meron siya, naglalaro siya. Syempre, free siya doon eh. Kumbaga may confidence siya with this Aries sign or with this Emperor. Parang confident siya na walang nakakaalam itong dalawang to sa buhay ko. So, free siya na makipag-usap dito. Parang walang kaba, something like that. So, may mga emotions na nabuo din sa kanila. So, nung time na nag-react ka dahil nalaman mo, so, doon siya nag-bothered. Doon siya kinabahan or doon siya natakot ba na no, ayoko mawala tong taong ito sa buhay ko. Doon siya hindi nakakatulog sa gabi. Thinking nung time na umatras ka na talaga. So, sobrang na-confuse siya dito. Yung plano niya dito, of course, yung maibalik yung pagmamahal mo sa kanya. At saka, mag-o-offer siya sa'yo ng pagmamahal in new beginning. At ipaglaban yung relasyon ninyo or yung pagsasama ninyo yung dalawa to move forward towards with you. And this time around, he or she really wanted to choose. Parang nung time na medyo nagkakaroon ng pagpipilian, this time this person wanted to choose you, to have a good connection with you once again. And this person is always thinking about you dahil alam niyang hindi ka na natutuwa sa mga nangyayari. So, hindi niya, kumbaga, sabi nga dito, my life is not as together as it seems. Hindi niya ma-imagine sa ginawa niyang pananakit sa'yo or sa betrayals na ginawa niya sa'yo. Sobra kang nasaktan. Naiisip niya kasi, paano pag mag-move on ka? Paano pag mag-move on ka, hindi niya kakayanin yun. He or she will really going to move forward towards with you talaga. Nasa point na kayo of coldness. Dahil umaatras ka na dito eh. Umaatras ka na talaga. So, gumugulo ka sa isipan niya talaga. Gumugulo ka sa isipan niya. You have already surrendered to fight. Ayoko na. Gumugulo ka sa isipan niya. Kaya sobrang confused siya this time. Anong gagawin niya? So, yung plano niya, of course, yung maibalik kayo sa dati. Magkaroon kayo ng magandang changes this time. Ibalik yung tiwala mo sa kanya ulit. So, dito naman sa isa, ano yung plano niya dito? Wala naman siyang plano dito. Wala, hindi niya nakikita yung new beginning sa taong ito. Kasi, meron kasing kayo eh. 'Di ba sabi ko kanina, confident siya dito sa'yo. Naglaro lang talaga siya. Kumbaga parang ano lang siya, na overwhelmed lang talaga siguro siya sa relationship ninyo, na may malayo kayo sa isa't isa or nagkalayo kayo sa isa't isa, tapos na overwhelmed na siya, na natukso siya, you know. So wala naman siya nakikita new beginning sa kanila. So wala siyang plano, kasi alam niya yung plano niya dito. The Tower card here, alam niyang mawawasak din to, matatapos din to. So, definitely, even may feelings na nabuo dito, alam niya pa din na ang hahantungan niya is ito pa din. See? Siguro yung plano niya dito is to talk to this person, of course, to explain to this person. However, pero hindi sila nag-uusap kasi nag-close off yung person eh, hindi na siya kinakausap nito. So, it's either kung hindi niya makausap to, mag-focus na lang talaga siya sa'yo. Kasi ikaw talaga yung ayaw niyang mawala.
Pero plano niya na itong lokohin before pa lang. Honestly, nakonsensya nga siya eh. Nakonsensya nga siya dito. Pero tinuloy niya pa din. Kaya nga sabi ko, yung last post ko about cheating, about panloloko, choice nila yan. Choice niya to, even ito, choice niya to, naiisip niya na konsensya nga siya eh, pero tinuloy niya pa din. Kasi nga, sobrang nakaramdam siya ng freedom na wala kang alam, maayos kayo, tapos naglaro siya. So, hindi niya alam that if you're really Pisces here, or may Pisces sign ka sa chart mo, may Pisces ka in your moon or anything, malakas talaga yung yung intuitions ng mga Pisces. Malakas yung intuitions ng mga water signs. And malakas din yung intuition nito. So any Aries man, if this is really an Aries man, or any man, either hindi kailangan Aries, okay? Madali lang talaga na makatch up kung niloko or hindi. So, choice niya yon. Choice niya naman loko. Kahit alam niya na hantungan niya, ikaw pa din. Parang feeling niya, maglaro muna ako saglit. Okay naman kami. So, hindi niya naisip kung ano yung pwedeng mangyari in the future. Ano yung pwedeng consequence na mangyari dito pag example na mabuking, like what is happening right now. So, hindi niya expect to. Or baka expect niya to, pero inisip niya din to, in-expect niya to, pero choice niya kasi yun eh. Kaya ginawa niya. Kasi gusto niya eh. So, yun. Ano yung kailangan mong malaman about your connection? So, ano yung pwedeng mangyari? Ano yung kailangan mong malaman? So, anyway, I can see signs here. Gemini, Virgo, Taurus, Aries. Kanina ko ba binabanggit yung Aries? Cancer, Scorpio, Pisces, Sagittarius, Capricorn, Libra, Leo. Libra? No, not Libra. But anyway, baka Libra. Meron. Leo. Okay. Libra, yeah. Meron Libra or Taurus. Okay. So, ito yung kailangan mong malaman. Sun, Moon, Rising, Venus, okay? So, definitely magkakaayos pa din kayong dalawa. Kasi, pagpatuloy niya to gagawin niya talaga Gagawin niya talaga to. Parang kumbaga, responsibility ko to. Kasalanan ko to. Gagawin ko to. Ayusin ko to. Parang ganun. With the Four of Wands, magkakaroon pa din ng celebration sa inyong dalawa. So, meaning, sa pagpipilian, makakapagpili din siya dito. So, parang, nagkaroon talaga sa kanya dito din ng options. Like, on decisions could be, pero, kasi dumating sa point, as a feeling ko dito, dumating siya sa point dito na may option siya about decision na whether to give up or to stay. Because lumayo ka na, 'di ba? Umiwas ka na, you cut this off. So, pinipilit ka niyang kausapin, bumalik, pero ikaw nagiging matigas ka na. So, kaya nandito siya sa point of having options na whether to walk away na lang or to stay paglaban to. So, nagkaroon kasi definitely andun sa point na medyo nawalan siya ng pag-asa. Nag-gather siya ng idea on what to do para bumalik lang yung dati pagmamahal bumalik lang yung pagmamahal mo sa kanya para mabalik lang kayo sa dati. So, nag-gather talaga siya dito ng ideas. So, ibig sabihin, nag-effort talaga siya dito. Though kahit sabihin natin na hindi mo na-appreciate yung effort dahil nawawalan ka na ng gana, napapagod ka na, nandyan pa din naman kasi yung pagmamahal mo sa kanya eh. Nandyan pa yung pagmamahal mo. Gusto mo lang talaga na ma-learn siya. Matuto siya sa mga pagkakamali niya. Nag-move forward pa din talaga siya towards with you. Nag-move forward pa din siya.
andun siya sa point na nagkakaroon sa kanya ng realization of changes in life, transformation, transition in life, pagbabago. So, kaya nakita ko, yung kailangan mong malaman dito is, there is still a possibility na maayos pa din kayo. Dahan-dahan to. Hindi to biglaan ng pag-ayos. Dahan-dahan to kasi honestly napagod ka na eh. So, hindi lang to minsan na nangyari. Hindi lang to first time. So, napagod ka na talaga. This is tiredness. This is tiredness. Kaya you give up on the fight and just really walk away. Ayoko na. You just really want to focus on your life talaga dito. Sobra kang nasaktan. Kaya sabi ko nga, there is a possibility na magkakaayos kayo. Dahan-dahan, hindi madali to para sa kanya. Na makuha kanya balik. So, ano naman yung kailangan malaman ng isa about sa kanila? So, Aquarius sign is here. Well, Gemini, Libra. So, dito sa kanila, feeling ko, your person did really take the leap of faith towards a new beginning of his life na talaga. Parang wala na. Kumbaga, wala nang gana yung isa, itong other person sa connection na magkakaroon. Hindi na siya umaasa, kumbaga. Parang ganun. Nawawala na yung sparks. Hindi na siya umaasa. Pero, parang nakikita ko pa din, however, etong person na to, wait lang. Minsan din, wait lang may pagkakataon dito nung time na hindi mo na siya kinakausap. Kaya merong 7 of Cups dito. So, nung time na hindi mo siya kinakausap, nung time na nakaramdam siya ng parang hindi na ata ako balikan nito, alam mo yung ginawa niya? Nag-try pa siyang bumalik dito. Kasi hindi niya kinakausap to. Hindi ka niya kinakausap. Parang nawalan siya ng pag-asa. Though hindi naman siya gumive up kasi baka kakausapin mo siya ulit. Syempre kinaya niya ng magsinungaling. So pwedeng hindi na lang, syempre walang imik na baka trinay niyang bumalik dito. Trinay niya. Pero yun nga, hindi din sila nag-work eh. Hindi din nag-work. Parang nag-effort pa siya na bumalik dito to have a second chance. But the thing here is, kahit hindi mo pa siya kinakausap, no, every time na nakikita kanya na nagmo-move on ka, na okay ka, na happy ka, or pinapakita mo yun sa kanya, pinapakita mo na kaya kong i-reach yung goal ko mag-isa, or kaya kong tuparin yung mga plano natin mag-isa, and ginagawa mo yun, nakikita niya sa'yo yung success mo dito, nakikita niya sa'yo yung how you grow as a person, as an individual, na wala siya. Parang nakaramdam siya na, no, I cannot. Gusto ko maging part ng person na yan still. Gusto ko pa din maging part niya. Kaya naipit pa din siya sa sitwasyon. So, there's still, kahit trinay niyang bumalik, trinay niya mag-effort dito, nagsisinungaling pa din siya. Kumbaga, andun lang siya sa point of like, itry lang natin, itry ko lang. Parang ganun. So, ang kawawa talaga dito, ito. Kasi, pero nakita ko naman dito na hindi na din na-appreciate nitong other person yung pagbalik niya. Hindi niya na na-appreciate. See? Hindi na din, parang nakita ko dito sa other person, parang wala na din siyang tiwala sa person mo. Kaya, andun nga sa point na pinilit niyang bumalik dito at dito na lang talaga siya nag-focus sa'yo.
Kaya sabi ko nga kanina, dito may pagpipilian. Dumating pa siya sa point na, 'di ba, magi-stay ba ako dito or to just to let go, dahil nga may naggumagawa din siya ng something na nagtry siyang bumalik dito. Pero dahil nga wala ding nangyari sa kanila dito, okay, wala ding nangyari, may umalis pa din. Nahirapan pa din. Parang wala na din, malabo na. Nag-focus na lang talaga siya dito. Kaya yung pagbabalikan ninyo, dahan-dahan, hindi madali. So, yun. That is my reading for you. Kung alin man yung, saan man kayo naka-resonate, just comment down below. That is my reading for you. Thank you and God bless.